So hindi natin palalagpasin yung pagkakataon na maligo ngayong araw na to. Tara! Uy, lamig pala. Hello mga kabangada, kumusta po kayo? Magandang umaga, tanghali or gabi sa makakapanood po nito. Papunta po tayo ngayon sa Tanay at hanap tayo ng campsite na pwede nating mapag-campingan. Solo muna po tayo ngayon, pero sa susunod na mga biyahe natin kasama natin ang Hipon Brothers. At kung hindi busy si Boy first time, baka makasama rin po ulit natin. Pero nagugutom na ako. Alas 5 ako umalis ng bahay. Hindi ko alam kung anong parte na ba to. Pero lagpas na ako. Pero Marikina pa rin ata, Marikina Infanta Highway. At hanap tayo ng makakainan natin. At maya maya nga ay nadaanan ko tong Arby's Bulaluhan. Kaya napagpasyahan ko dito na ako mag-aalmusal. Tamang tama, marami silang ulam na pwede nating pagpilian at lahat ay bagong luto. Ang in-order ko ay pork steak at tortang talong. Sayang nga lang, wala silang kape. Pero buti na lang, meron silang mainit na sabaw. Isang higop. Solve na. Kaya tara, kain tayo. At pagkatapos kong kumain, nagpatuloy na ako sa aking biyahe. Sir? Maghahanap ako ng pwede kong puntahan eh. May transplant tayo sir, 50 pesos sir. 50 pesos? Oh. At dito nga ako napadpad sa may barangay Kayabu. Maraming campsite dito. Ang problema ko lang nung araw na to ay maraming tao sa mga campsite. Kaya napagpasyahan ko na dumulo pa. At hindi ko akalain na matatagpuan ko ang lugar na to. Tingnan nyo guys yung napuntahan ko. Ang gandang lugar oh. Kakahanap ko ng campsite, dito ako napadpad. Kaya lang nakalagay kasi no trespassing. Ano sabi? Paalala sa lahat, kung gusto ninyong pumasok sa loob ng property, pakihataw ang mahiwagang kawali. Bubukas ang gate para sa inyo. Ito, ang mahiwagang kawali. Para tayo nagtatawag ng ano ba? Ang galing, di ba? Ayun, may lumabas nga. Effective. Ang galing nung naisip nila na to, no? Hatawin lang daw yung kawali. Ayun na, may tao na, si kuya. Alas 10 na ng tanghali at mag-alas 11 na. Solo pa naman tayo kaya ano, kailangan natin makapag-camping. Sayang naman kasi yung yung lakad ko kung hindi tayo makakapag-camping. Sana pumayag si kuya. Ayun.
Tapos wala pang tao. Foreigner pala. Hi sir! Guys, pinayagan tayo ni Sir Neil na makapasok. Foreigner pala yung may-ari nito. Kanina, tinatanong niya kung bakit ko siya bakit ko daw siya pinipil. Kanina kaya pinatay ko muna yung camera. Pero nung nag-usap kami, tapos sabi niya, ito daw ay pansamantalang sarado para sa public dahil may problema yata sila sa lupa. Parang kinukuha ng gobyerno. Pero nagkausap kami ni Sir Neil. Yan. Pinapasok niya ako, sabi niya, tara, papakita ko sa yung loob. Tapos papayagan daw niya tayo mag-camping. So yun, ayun siya, nakasunod siya sa likod. Buti na lang nakita ko yung yung kanto na papasok dito. At sinubukan ko, kinabahan nga ako, kala ko magagalit. Hindi naman nagalit. So ayun na si Sir Neil. Sir Neil! You go in and you find a place to park. And Okay, and okay. you park where you want to park. Just make yourself at home. Okay, And thank you. I'll explain everything. Oh, narinig niyo naman yun guys. Hindi ako makapagsalita ng maayos kasi kinakabahan ako kanina. Kala ko magagalit sa atin. Kasi may nakalagay nga din na no trespassing. Pero nakalagay naman dun na pukpukin lang yung hatawi lang yung mayawagang kawali. Bubukas na yung gate. Habang kausap nga natin siya kanina, medyo emotional siya. Kasi ito palang yung palang part na yon ay property pa rin nila. Yung asawa niya Pilipina. Tapos nagkaroon sila ng issue dito ng kapitan dito. Yung karugtong pala talaga dapat ng ilog na yan ay doon. Papunta rin hindi dito. Bali nag-dredging daw dati dito. Tapos ang dami yung pinakita sa akin na documents na nagpapatunay na may kasama sa property nila yung ilog na yun. So yun, buti pinayagan niya tayo mag-overnight din. Tapos gusto nga niya na maiparating sa may makatulong sa kanila para hindi matuloy yung gagawing excuse me, dredging doon. Kasi babaha nga daw dito. Tingnan niyo naman guys yung lugar. Diba? Napakaganda, napakatahimik, solo ko pa. Tapos itong riprap na to, siya na yung gumawa. Siya lang mag-isa. Tapos yan, diyan ko lang pinarking si Beo para hindi na ako maglalagay ng side owning kasi hindi naman talaga to for car camping. Parang bahay lang itong bakasyon na nila pero may mga kubo. Tapos before daw pinaparent daw nila dito, tumatanggap sila ng guest. Pero ngayon nga sarado dahil nga sa nangyari. Kaya yung likod na lang bubuksan ko, tapos para dito yung natin. Makapaligo tayo mamaya. Ganda ganda ng lugar. So yun nga, ang daming kinuwento ni Sir Neil dahil nga doon sa property nila. Nagfile na nga daw sila ng kaso. Sana manalo sila. Tara, set up muna tayo. Bubuksan ko lang tong likod. Okay na to. Ay ko, sarado pala. Ganyan lang magiging natin. Tapos kanina nga rough road. Yan. Yun yung mga yung gamit natin nagkalaglag kanina. Tapos dito lang tayo maglagay ng lamesa. Yan. Ito na yung view natin. Pwede na. Diba? Solo pa natin. Yung mga napuntahan kong campsite ang daming tao. So Sir Neil, thank you so much. There you go, Anna. Listen, you bring the tables, you make yourself at home. You put your tables out and do what you want to do. The Okay, tables okay. over there, you bring them here. Thank you If so want, much. yeah? Yes, thank you Make so much. yourself comfortable. Okay. Okay? And if you want to have a fire, you can have a fire, but not near your tyres. It's a bit too close, that one. Siguro dun. Huh? Over there. Whatever, yeah, don't Yeah. burn the trees, that's all I Okay, okay, okay. You can make a fire, no problem. Okay. Yeah. Bonfire. And we've got barbecue if you need it, you know? Wow! Thank you so much, Sir Neil. Napakabait niya. Ituring ko daw to na akin na to. Parang gusto niyang ibenta sa akin tapos ako mamroblema. Yan. Pahinga muna tayo guys. At napagod din ako. Tagal din namin nag-usap. Siguro mga 30 minutes. In-explain niya sa akin lahat ng problema niya rito.
Pero, ato niya naman. Huh? Lang, nakakasira tong galon eh. Aray ko. Diba? Tignan nyo naman ang view nyo dito oh. Tapos walang maingay. Itong gustong gusto ko eh. Yung tahimik. Grabe. Ang ganda ng lugar na to. So, magkakapi lang ako. Nagugutom na rin ako. Alas 7 pa tayo. Alas 7 pa ako ano eh. Nagalmusal. Eh yung baon natin pang hapunan lang saka pang breakfast kinabukasan. Yun lang, hindi ako nakabili ng ano. Ng kailangan tong gamit. Bahala na. Kung ano lang may luluto natin. May mga dilata naman tayo dito. Pansit Canton. Yun na lang. Ang importante, nakahanap tayo ng magandang campsite. Hindi pala to campsite. Parang bakasyonan lang nila. So yun mga kabankada. Magsiset up lang ako. Mag-ayos lang ako ng konting gamit natin. Tapos pahinga tayo ng konti. Ito si Ma'am Les, asawa ni Sir Neil, yung may-ari. Yeah. Ako lang po mag-isa ngayon, Ma'am. Opo. Ma'am, nakita ko kasi ano, may kanto. Tita. Ay, tita Bless, nakita ko kasi may kanto. Yeah. Kumanan ako, tapos sabi ko, tapos nabasa ko dun, kantokin ko yung kawali. Tapos wow, ba si Sir Neil? ganda. Opo. Tapos buti na lang po, pumayag po yung husband niya na pumasok ako dito. Oo naman. Sayang naman po kasi yung ano. If you talk to him nicely, Opo. ano mo, na you come across na hindi ka pasaway, he's a good man. Yes, Ma'am, na ano. Dami nga namin pinag-usapan. Kawawa lang kami dito. Sabi nga po, napagdal nga, may problema pala dito. Ayun, bumoto ako doon. Ako po, hindi ako bumoto eh. I did not vote anybody. I don't blame you, because how can you vote O, for tingnan mo, may meron pang lamesa saka ano, may umbrella pa. They've all wronged This you, is haven't the they? ano, May pa-umbrella pa, I'll ang get you ganda. some cutters. Ganun din. Yeah. So, Ilang taon nyo na po itong nabili? since basically 2018. 2018. Oo. 5 years na rin Well, po hindi naman sumama. binili as such kasi we are katutubos. So, you don't buy the land. Yeah. Sinasali You have ng rights karapatan. lang, anong parang Kinasali ng karapatan. Okay po. Yeah, and also ako officially na inadapt ng punong tribu ng Remontado Dumagat. Dito po ang dumagat. Yes. Rapo Cornelio Carigma de la Rosa. Nandun sila sa San Andres. And he was born here. And yun nga. And at the same time, ako din ng treasurer ng hinahawakan niyang kadti, which is, the meaning is certification of ancestral kadti. Certification of ancestral domain title na hinahawakan niya ng basically ng buong Rizal, Opo. part of Bulacan, a part of Quezon, yan buong Rizal. So, yan. Ako po, taga Bulacan po ako. Yeah. Tapos, umalis po ako doon ng 5 a.m. Tapos sabi ko, punta ako ng Tanay. Kasi nga long weekend, maghanap ako ng campsite na gusto ko tahimik. Lahat naman po ng madaanan ko, napakaraming tao. Yeah. Sabi ko, para ka akong hindi botohan eh. Na-expect ko, walang tao kasi botohan eh. Tapos, dumiretso pa po ako sa dulo nito. Tapos nakita ko po yung ano. Tapos Yung tarpaulin. Opo, na may nesi. Tapos, pinasok ko na. Ako na private property. No, kasi we are very, Can I just cut this for you, make your Jack, life a no? little bit easier? Jack po. Jack. We are very Okay. cautious, Jack. Ay, teka, pinutuloy Okay niya, lang ano. po. Let me just make We are yourself very, at home a anak, little we are bit. very, very cautious kasi nga sa mga There you go. nangyayari dito sa amin. So, we are very careful. Nga po. Sir Neil, thank you sa fresh buko. No worries, Yeah. no worries, there's more. Binigyan pa tayo ni Sir Neil ng fresh buko. Napakabait nila mag-asawa. So mag-ayos lang tayo guys ng ating kitchen. Sisimplihan na lang natin para madali lang tayo makapag-set up. Tikman natin yung buko. Napakabait ng nilang mag-asawa. Kaya lang may problema talaga sila dito sa property nila. Kasi maraming gustong umangkin. Kasi napakaganda talaga ng lugar. Ay grabe. Fresh na fresh mga kabanggada. At mula nga rito sa taas, ramdam na ramdam mong nasa probinsya ka.
At marami silang alagang hayop dito, kagaya ng mga manok. Walang kuryente ang lugar na to, pero meron silang solar. At meron din silang internet, Starlink. Ang sabi nga sa akin ni Uncle Neil, basta masipag ka lang dito, siguradong may kakainin ka. Dahil lang itlog ng kanilang mga alaga ay kung saan mo lang matatagpuan, kagaya ng isang to. Dito sa cement mixer, napili niyang mangitlog. Kaya ang sabi ni Uncle Neil, hanap-hanap lang at pagkakaroon ka ng biyaya. Nagluto si tita ng ulam namin for lunch. Tapos ito yung ating lechon kawali at nagustuhan naman nila. Hi, Tito Neil. Hello. Hello, Let's hello. eat. Kain tayo. Wow. Wow, lechon. Ito nun, anak, Dagyaw TV. Dagyaw TV. Nag-birthday sila dito, Diyos ko po. Oh man, that was a lot of beer, Wow, that wasn't it? was a lot Kakain mo na of po beer kami. and booze and lahat. Gusto mo himain ko yan? Or Okay what? na po, tita. Okay. Tapos ito yung luto ni tita. Oh. Ah, Baguio Vince. No? yeah. Tara, kain tayo. At pagkatapos namin mananghalian, dito na ako nagpahinga. At maya-maya lang, nakatulog na ako. So, hindi natin palalagpasin yung pagkakataon na maligo ngayong araw na to. Tara! Uy, lamig pala. Sarap! Ang sarap dito! Ang lamig! Mainit nito. Pirituhin lang natin ito na ano. Malagihay. Lagyan na natin yung chicken. Tapos lagyan natin ng konting tubig para maluto ng gusto yung manok. Saka natin takpan. Lagyan natin ng mushroom. Lagyan natin lahat. Sayang pag natira pa.
Tapos lagyan natin ng cream. Nestle cream, baka naman. Okay na. Ganito ako kumain. Pagka mag-isa lang tayo sa camping, siyempre, parang malungkot lang. Pero sanay naman po tayo na mag-isa. Parang hugot yun. Tara, kain po tayo. Sayang. Yung matitirang kanin bukas, sasangag natin. Tikman natin to. Ito, fried part. Tapos konting sabaw. Minamihan ko isabaw kasi gusto kong masabaw. Parang gravy na rin siya. Good morning mga kabankada. Ay nako, sarap ng tulog ko. Patay muna natin itong ilaw. Ay balik. Tapos napansin ko yung tubig parang lumalim siya. Tara, kape po tayo. Ba't kaya ganun? Tingnan umaga. Yan ang daily routine natin. Magkape. Ayan, kape tayo. Sumaboy. Kulong-kulo na. Tayo muna natin ito. Tara, kapit po tayo mga kabangada. Ganda ng lugar talaga na to. Tignan nyo. May bundok ka na dyan sa harap na nakikita. Tapos may bundok ka ba dun sa likod mo? Ang daming isda. Ang tilapia. At pagkatapos ko magkape, ito ang aking nilutong almusal. At syempre,
Dito tayo kakain sa tabing ilog. Habang kumakain ako at pinagmamasdan ko ang kagandahan ng lugar na to, isa lang ang pumasok sa aking isipan. Ang mabigat na problema na kinakaharap ng mag-asawang Mr. and Mrs. Short. Sana matapos na ang sigalot dito ng Barangay Kayabo at ng kanilang pamilya dahil matatanda na sila. At isa lang naman ang gusto nila, ang mabuhay dito ng mapayapa. Sa biyahe kong to ay napakarami kong natutunan. Kagaya ng gumala ka habang kaya mo pa. Puntahan mo yung mga lugar na gusto mong puntahan habang may pagkakataon ka. At palagi mong susulitin ang bawat sandali ng iyong buhay.